po mananatiling matatag sa pananampalataya pag sunod-sunod yung problema? Alam mo, lalong titibay ang pananampalataya mo pag may problema at pagsubok. Ang sabi ni Apostol Pedro, tinutulad ang ating paniniwala sa isang ginto. Para malaman kung ang ginto ay totoo, dinadala sa apoy. Pag nasunog yun, bro, basta naman peke yung paniniwala mo. Pag dumating ang problema mo at ikaw ay umayaw sa Diyos o nanghina ka, ibig sabihin hindi tunay. Pero habang ikaw ay sinusubok, ay naging matatag ka at naniwala ka sa Diyos na malalagpasan mo yan, tunay na ginto ang iyong pananampalataya. Nasa unang Pedro 1:7, ganito ang nakasulat. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang maalaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesus. Wala mapalakpak sa Diyos, Raul. Kaya pag dumadating, sister, yung pagsubok, may kasunod yun. Kaya po pinapayagan ng Diyos ang pagsubok sa buhay mo para maging matatag ka. Sabi sa Santiago 1:2 hanggang 3, ang bunga kasi ng pananampalatayang sinubok, tumatatag yun eh. Basa. Mga kapatid, Yan. magalak kayo kapag kayo'y tumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Palakpakan natin ang mga kapatid. Kaya, sister, ha, meron akong sasabihin sa iyo, sister. Ito sikreto, ha. Pag may dumating na pagsubok, 3 ang tatandaan mo. 3. Ang ilan? Una, Kristiyano ka man o hindi, may pagsubok. Tama o mali? Kahit hindi ka nagbabible, may pagsubok naman eh. Eh ano ang pagkakaiba nung may Kristo ka at may Diyos? Basahin natin sa magandang balita, Biblia, yung 3 sikreto na sinabi ko ngayong gabi. Unang Korinto 10:13, ganito nakasulat. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Kasi ang pangalawang katotohanan, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Palakpakan natin ng Diyos. Kaya pumayag ang Diyos kasi alam niya. Kaya mo yan. Sabi niyo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Wala nag-amen. Yung pangatlo, ito mahalaga, kapatid. Ano yung pangatlong katotohanan? Tuloy. Sa halip, pagdating ng pagsubok, Ito na. bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo. Yung pinakamalakas na palakpak dito sa Ramirez Compound at sa ano ba isa pang sinabi ni brother na lugar? Yan, pusang loob. Bagong pag-asa. Yan. Sana ho, makarinig lang ako na isang palakpak sa Diyos, mga kapatid. Amen. Next question